We've been expecting you. It looks like you've been hurt. Just let it go. I hate to tell you this, but you shouldn't be fighting while you're still training. Kung gusto mong tanghalin pinakamagaling sa mundo, Tama ng satsat! nagmamalasakit lang ako. Kung ganun, simulan na natin ang pag-ensayo mo. Kailangan maging malakas ako. Mas malakas at mas magaling. Kailangan abutan ko ang nakaya ni Daddy. Gusto kong mahigatan ang nagawa niya. Pwede ka nang tumigil, Baki. Magpahinga ka lang ng konti, tapos pwede ka nang pumunta sa susunod na pagsasanay. Hindi ko na kailangan. Hindi mo na kailangan ng alin. Hindi ko na kailangan ng serbisyo mo bilang coach ko! Pero kailangan mong patnubay namin para ikaw ay maging pinakamagaling na wrestler sa mundo. Hindi mo to kaya mag-isa. Kalokohan! Wala kayong nagagawa para sa akin! Tigilan mo yan, Baki! Sawa na ako sa mga pagsasanay nyo! Wala akong natututunan sa inyo! Sir, bakit? Huminahon po kayo! Nakikiusap po kami! Wala kayong silbi! Mga mangmang! Walang pakinabang! Niloloko niyo ako! Hanggat wala kayong hinaharap na kalaban sa akin, walang patutunguhan ang lahat ng mga pagsasanay ko! Mula ngayon, hindi na ako tuturuan ng mga mangmang na tulad nyo. Gagawin kong lahat sa sarili kong paraan. Malinaw ba yon? Magandang araw, Susie's Residence. Kayo pala, Coach. Ano? Si Master Baki? Ano kaya ang pumasok sa isip niya at nagbago siya? Etong bayad namin. 1 milyon. Tanggapin mo na. Mr. Likukawa naman, 1 milyon lang ibibigay mo. Wala bang dagdag yan? Lugi kami. Alam niyo ba muntik na ako mamatay sa huling operasyong yun? Mr. Kitasawa, sa pagkakaalam ko ang misyon nyo, iligpit si Baki, tapos babayaran ko kayo ng 1 milyon. Yun ang naging usapan natin, hindi ba? Nagawa niyo ba yon? Hindi. Pero tumba naman siya. Pero hindi tuluyang nailigpit tulad ng napag-usapan. At wala akong pakialam kung muntik ka na mamatay sa mga kamay niya. Ah, ganun pala. Kung hindi mo kami babayaran ng tapat, didiretso ako sa boss mo. Sasabihin ko sa kanya ng totoo, pinoprotektahan mo lang talaga ang hambog na batang yun. Ano? Magsalita ka! Yun ba gusto mo? Huwag po kayo manggulo dito. Wala kayong pakialam! Sinusubukan mo ba talaga ako? Huwag mo kong tinuturo ng patalim. Hindi ko po sinasadya. Palalampasin ko ito. Basta huwag mo nang uulitin. Gusto kong maging malakas. Gusto kong maging magaling. Ang pinakamatinding wrestler sa buong mundo. Pero malayong mangyari yun kung ganito lang ng ganitong ginagawa ko. Ano nga bang dapat kong gawin? Hindi ko na alam. Mag-isip ka nga, Baki! Huh? Sino yun? Kung hindi ka naniniwala sa pakikipaglaban, ano sa palagay mo ang gagawin ng mga Joshi kapag nalaman nilang katotohanan ni Kukawa? Alalahanin mo, sa mundo pa naman natin, mahirap magtago ng sikreto.
Alam ko po, Sensei. Kaya umaasa po akong ipaalam nyo agad sa akin kung may magbubunyag dito. Dahil malakas kayong makibalita sa nangyayari sa lungsod, hindi ba? Maaring nagbago na nga ang lipunan. Pero hindi mo pa rin maaalis ang karahasan, lalo na sa mga gang. Kung hindi ka marunong lumaban, mababa ang tingin sa'yo ng iba. Kaya ano man na mangyari, may lalabas at lalabas pa rin isa o dalawa na may pambihirang talento sa pakikipaglaban. At tutuparin nila ang kanilang tadhana. Pero iba na magiging usapan kung isa siyang Hanayama. Isang Hanayama? No? Ano ito? Panoorin nyo to. Baka sakaling may matutunan kayo. Sige, Bandilo! Lumabang ka! Bisita ka ba? High school na kasi ang pwede dito. First year na ako. May Thai boxing pala dito? Matagal na. Ang galing nila, no? Yan si Yuri Tchaikovsky, ang World Heavyweight Boxing Champion. Yuri Tchaikovsky? Nagtagumpay na siya sa larangan ng boxing, pero gusto niya magtagumpay sa lahat ng aspeto ng pakikipaglaban. Kaya ito naman ang pinasok niya. Yung mga malakas sa loob na lumaban sa kanya, taob lahat. Kahit gaano kagaling, hindi siya matalo. Gusto nga niya makaharap ang lahat ng pinakamatindi sa Thai boxing. Magaling! Nauli mo rin! Sige! Puruan mo na siya! Ang pinuno ng Hanayama Kinye, si Hayama Zura. Bata pa siya at bahagi na ng kanilang ikalawang henerasyon. Siya ang tumayong pinuno ng Hanayama Kinye matapos mamatay ang dati nilang leader. Pinatay ng mga tumisaw ang dating leader na ito. Kaya nagpunta ang grupo ng Hanayama sa Kobe para ipaghiganti siya. Ayon sa kwento, hindi na sinama ni Hanayama Zura ang mga tauhan niya sa pagsalakay at 50 katao ang iniligpit niya ng mano-mano. Mano-mano? Hindi inabot ng 30 minuto ang pakikipaglaban niya at higit sa lahat ginawa ito sa kanila ng isang binatilyong 13 anyos lamang. 13 anyos lang? 2 taon na nakalipas mula na mangyari ang pagsalakay niya at ang hawak mong yan ang patunay. Si Hanayama Zura, kung mayroong matindi sa pakikipaglaban, siya yun. Sige, Bandilo! Ang lakas! Parang hindi man lang siya tinabla ng mga sipa sa kanya. Ang bilis! Siyang karapat dapat sa akin. Dino! Dino! Sumagot ka! Napagod ka ba, Yuri? Kung hindi, pumunta na tayo sa susunod mong ensayo. Oh? Ngayon ko lang yata nakita ang batang yan. Nagpapasikap pero magaling. Ano sa palagay mo, Yuri Tchaikovsky? Pumasok ka na sa ring. Simulan na natin.